Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Ang mapagmataas na puno. Noong unang panahon ay may punong palaging nakataas ang noo at matikas ang tindig. Mayabang at mapagmalaki ang punong ito dahil na rin sa sobrang kinis ng kanyang balat. Ito ay si kawayan. Maberde ang kabuuan ni kawayan. Napakaganda at mukhang sariwang-sariwa ang kulay nito, lalo na kapag nasisikatan ng araw. Ngunit, may masamang ugali ang kawayan kaya't kakaunti lamang ang kanyang kaibigan. Likas siyang mainggitin. Nagagalit siya kapag hindi siyang napapansin o kaya'y nalalamangan siya ng kanyang kapwa. Masama siyang malamangan o mapahiya dahil umiisip siya ng paraan upang maghiganti. Ginagamit niya ang kanyang mga kakilala at ibang kaibigan upang makapaghiganti. Isang araw, may naparaang ilang kabataan sa kagubatan. Napahinto sila sa tapat ng puno ng kawayan. Nakita nilang walang bunga ito kaya't nagpalinga-linga sila at naghanap ng punong makukuhanan nila ng bunga. Umalis sila sa puno ng kawayan at lumapit sa puno ng bayabas at santol. Tuwang-tuwa silang namitas ng bunga. Marami silang nakuhang bunga at ng kanilang tikman ay napakatamis. Nilapitan din nila ang mga puno ng makopa at kaimito. Masaya rin nilang kinain ang mga bungang ito na tila ba lalo pang nagpabuklod sa kanilang magkakaibigan. Masayang-masaya ang mga kabataan. Pinagsaluhan nila ang mga prutas. Samantalang, inggit na inggit naman si kawayan sa mga nasabing puno. Wala kasi siyang bunga na maibibigay. Sa galit ni kawayan ay tinawag niya ang kaibigan niyang si Hangin. Ipinaghiganti ni Hangin sa pamamagitan ng malakas na pag-ihip kaya't nagbagsakan ng lahat ng bunga ng bayabas, santol, makopa at kayumito. Tuwang-tuwa si kawayan sa kinahinatnan ng mga puno. Isang hapon, may magkasintahang napadaan sa kagubatan. Naisip ng binata na bigyan ng bulaklak ang kanyang iniiro. Nagpalinga-linga siya sa paligid at una niyang nakita ang puno ng kawayan. Nang makitang wala itong bulaklak, agad itong umalis at naghanap ng halamang may bulaklak. Natuwa siya nang makita sa bandang kanan ang halamang sampagita. Dali-daling pumitas ng mababangong bulaklak ang binata at ibinigay sa dalaga. Ang mabangong samyong bulaklak ay nakapagbigay ng ngiti sa magandang dalaga. Dahil sa nangyari, muli na namang nabwisit si kawayan. Nahiya siya sa kanyang sarili dahil walang bulaklak na maibigay sa magkasintahan. Kaya't tinawag niya sa pagkakataong ito si kaibigang Ulan. Nang malaman ni Ulan ang pangyayari, ay pinalakas niya ang kanyang patak. Halos nasira ang lahat ng tangkay ng mga bulaklak. Tuwang-tuwa namang pinagmasdan ni kawayan ang sinapit ng dalawang bulaklak. Hanggang isang tanghaling tapat ng may dalawang matandang napagod sa pamamasyal sa kagubatan ang naghanap ng mapagpapahingahan. Nakita ng dalawang matanda na manipis ang mga dahon ng kawayan kaya't naghanap sila sa paligid ng punong mas mainam na mapagsilungan. Natuwa sila nang makita ang puno ng banaba. Malalapad ang mga dahon nito kung kaya't hindi sila naiinitan ng sikat ng araw at nakapagpahinga sila ng husto sa ilalim ng punong ito. Muli ay napansin na naman ni kawayan ang pangyayaring ito. Nang makaalis na ang dalawang matanda, ay tinawag naman niya ang kaibigang si Tagak. Pinapigtal niya sa kaibigang ibon ng lahat ng puno ng banaba kaya't ito ay nakalbo. Ngunit
Ang hindi alam ni Kawayan ay nakarating kay Bathala ang lahat ng kanyang ginawa. Napagtanto ni Bathala ang masasamang asal ni Kawayan, lalo na ang kanyang pagiging mapagmataas at mainggitin. Upang maturuan ng leksyon, ay pinayuyuko ni Bathala ang Kawayan kapag umiihip ang malakas na hangin. Ayon kay Bathala, ang pagyuko ni Kawayan ay nagpapakita ng pagpapakumbaba at pagbibigay halaga sa lahat ng bagay at katangiang ibinigay ng Diyos sa lahat ng kanyang nilalang.